Ugaliing pakinggan ang numero unong programang Bakbakan sa Super Radio. Tutukan ang mga makatotohanang balita, issue at impormasyon at tuklasin ang iba't ibang kaalaman para pagyamanin ang inyong kaisipan. Bakbakan sa Super Radio. All in one. Balita, issue at kaalaman. Alas 10 hanggang alas 11:30 tuwing umaga, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Super Lily May U. Magandang umaga mga ka-Super Radio. Magandang umaga Palawan. Magandang umaga lungsod na Puerto Princesa. Sa lahat-lahat na mga nakikinig dyan, magandang umaga sa inyo. Ilang araw na ang nakalipas, kailan ba nangyari yung pagbaril sa isang taga Puerto Princesa na naman? Ha? Nung Miyerkules. Aba, isa na namang biktima ng pagpaslang, no? Dito sa sa Puerto Princesa, no? Ang lungkot lang isipin, mga ka-Super Radio, no? Pero teka muna, magandang umaga sa lahat-lahat muna ng mga nakikinig sa parte norte, parte south ng Palawan. Kay Luisa Trinidad, good morning Super May. Mula dyan sa Barangay Katip, kay Jam Stabby, kay Angel Badal. Good morning sa inyo. Narito na naman po kayo mga ka-Super Radio. Sama-sama na naman po sa numero 1 himpilang DYSP Super Radio. Dito sa programang puno ng balita, puno ng impormasyon, puno ng kaalaman. Nakakalungkot isipin mga ka-Super Radio na isa na namang taga Palawan, no? Ang binaril, no? Sa lungsod. Dati naalala ko lang, pag sinabi mong Puerto Princesa, proud na proud ako magsabi, ay sa Puerto kayo kasi safe. Safe. May term pa nga ako noon. Pag nagkwento ako, burit ako eh. Parang paraiso ang Puerto Princesa. No? Ganon. Ang mga binabanggit natin, parang paraiso. Walang gulo. Tahimik. Pero ano ang nangyari? Parang merong mga nangyayari, no? Na mga krimen na nanatiling hindi nare-resolba at mukha yatang may kandidato na naman sa hindi marisolbang krimen. Sana hindi, no? Inaasahan natin na ang kaso sa pagbaril kay Joanna Johnson Infante, isang acting airport manager sa Puerto Princesa, ay hindi mauuwi sa wala, no? Na sana magkaroon ng hustisya. Sana hindi mauwi sa isang katahimikan. Sana hindi mauwi sa tuluyang kakalimutan. At sana magkaroon ng hustisya.
Biro mo ha, ilang araw pa bago ang pamamaril. Naramdaman na ng naturang biktima, no, na merong mga umaali-aligid sa kanya, may mga sumusunod sa kanya, no? At bagkos ayon sa mga narinig natin na yung plate number na sinasakyan nakukuha pa. Kaya siguro, no, dapat at nararapat na hindi dapat mapunta sa wala ang naturang karumal-dumal na krimen. Si Super Lili May Uy sa Bakbakan sa Super Radio. Kawawang Johanna, no? Naghahanap buhay ka, nagtrabaho ka ng maayos, pero pinatay ka na hindi alam ng mga mamamayan ano nga ba ang dahilan, sino ang may gawa, sino ang nasa likod ng iyong ng pagpaslang sa kay Johanna. Siguro it's about time mga ka-Super Radio na sa panahon ngayon, kasi kita mo kay attorney, hanggang ngayon wala pa ring hindi pa rin na-resolba. 'Di ba? Kung i-analyze mo hanggang ngayon wala pa ring wala pa ring na ano tawag niyan? Nakasuhan. Wala pa ring makita na tunay na malaman na yan ang tunay na pumatay kay attorney. Ito ngayon, sana hindi rin magkaroon ng ganitong pangyayari, no? Na maging negatibo ang magiging pa-imbestigasyon, no? Dapat talaga magiging magaling, magiging matalino ang mga otoridad, no? Na malaman sino ba ang bumaril, sino ang sa likod na pagbaril kay Johanna, no? Dapat i-maintain ang peace and order sa Puerto Princesa. Ha? Ang sinasabi nilang paraiso, wag sana maging pugad ng kriminal. City of the Living God! Kaya dapat ipakita natin na tunay na City of the Living God ang Puerto Princesa. Hanapan ng paraan na makita ng solusyon, malaman sino ang tunay na pumatay, sino ang nasa likod ng pagpatay kay Johanna. Alam mo yan ang negative effect ng pagsusuot ng full face helmet, no? Yan ang epekto kasi hindi agad-agad na-identify yung mga killer na mga katulad dyan, no? Dahil naka full face helmet, no? Para makaiwas sa krimen. Kaya dapat siguro it's about time na tanggalin na yung pagpapasuot ng full face helmet. Para walang makaiwas sa mga krimen at ang pagpapahintulot. Kasi kapag mo kung full face helmet, no? Yung mga sangkot sa mga riding in tandem na yan na krimen, no? Na itago ang kanilang pagkakakilanlan na siyang nagpapahirap sa mga saksi at sa mga surveillance camera na makilala
ma-identify yung mga kriminal. Diba? Yan ang nangyayari ngayon sa pagbaril kay Johanna naka full face helmet, no? Dapat ibahin na siguro yung batas, oras na ibahin na ang batas. Kasi kapag hindi yan marisolba, magiging dahilan yan sa ating kapaligiran ng wala kang katahimikan, may takot ka, no? Yung mga kriminal, maaring kumilos ng walang takot, 'di ba? Sa pagkakakilanlan, yun ang magiging epekto niyan oh. Ang mga kriminal, kabilang yung mga hard killer na yan, hitmen bang tawag dyan? No? Yung mga magnanakaw na mga gumagamit ng full face helmet. Kasama ng mga maskara, no? Para itago ang kanilang mga mukha sa panahon ng paggawa ng krimen. Yan ay hamon sa ating syudad. Hamon sa mga otoridad, no? Para mapatupad ang batas na ma-maintain ang peace and order ng Puerto Princesa. Yung hindi pagkakakilanlan na ibinigay ng mga helmet na ito ay siyang kalimitan na humahadlang sa pagsisiyasat ng mga pulisya at ang pagkakilanlan ng mga suspect sa mga footage ng pagsubaybay. Alam mo yung mga full face helmet na yan, kung minsan isa yan sa mga dahilan, no, na dumadami ang krimen, no? Sinasabayan nila ang pagdami ng mga magnanakaw, yung mga pag-agaw, yung mga style vigilante ba? Mga ganyan. Bakbakan sa Super Rat. Dapat talaga oras na, no? Para magkaroon ang mga lokal na otoridad, no? Na magpatupad ng pagbabawal o ang bigyan ng limitasyon sa pagsuot ng full face helmet, no? Sa sentro ng bayan dito sa town, city proper, no? Dapat oras na, no, na makontrol, mabawasan ang pagsusuot ng full face helmet sa city proper, sa downtown area at dito mismo sa sentro ng syudad, no? Para labanan ang mga krimen katulad sa nangyari kay attorney at kay Johanna, no? Bakbakan. Kasi mas uunahin ang pagkakakilanlan kaysa sa mga benepisyong pagkaligtasan, no? Kasi siguro naman, sabihin na natin, para safe daw ang mga full face. Alam mo kung ang driver nagamaneho ng maayos, kahit hindi naka full face ang helmet, safe ka. Kahit naka full face helmet ka, kung rascal ka magmaneho, talagang madidisgrasya ka. Ang nangyayari tuloy, kapag naka full face ang helmet ng mga kriminal, paano pa natin ma-identify? May isa pang hindi na resolba kay attorney. Tapos dagdagan na naman ngayon. Sana naman marisolba itong nangyari, no? Babae pa man din, kaawa-awa, no? Para malaman ano bang dahilan, bakit siya binaril? Sino bang sa likod ng bumaril sa kanya? Ano ba ang motibo? Kaya kailangan kuminsan, no, hindi mo alam sa safety ba o kasi alam mo, kung
ang speed limit ng mga nakamotorsiklo makontrol dito sa city proper, kahit hindi naka full face helmet, ang mga driver sa city proper, mas safe yun. Kasi kalimitan lang naman ng pagkakadisgrasya dahil overspeeding eh. Yung mga motorsiklo, rascal mag-drive eh. Oh, kung kapag ganito na wala tayong solusyon, paano natin ma-identify ang kriminal? Paano natin na lalo madaling maiwasan ang krimen, no? Sana magkaroon ng ordinansa na nagmag-aatas, no, sa mga sakay na tanggalin ang full face helmet. Tanggalin ang mga mask at iba pang panakip sa mukha kapag pumasok sa city proper ng Puerto Princesa, no? Tulad sa mga mataong mga kalye o di kaya sa mga commercial na mga establishmento para mabao di kaya sa mga alternative road para mabawasan yung panganib, no? Para sa seguridad ng mga mamamayan. Oy, mga ka-super radio, sabi ni Oy, kay Lensky pa doon. Good morning po, Super May from Barangay Kapunayan. Kay Jane Tabangay, magandang umaga. Kay Inday Caniete Dolar, good morning, Ma'am May. Nanonood kami ng nanay ko, nakikinig ng balita. God bless po. Salamat, Inday. Kay Cesar Espirito Agri po, tinitake advantage sa krimen sa kalsada ang full face helmet o kaya nakabalaklaya, no? Oo, kasi tinitake advantage din talaga, inaabuso din ng mga ilang kriminal ng mga luko-luko, no? Sa mga nais magbigay ng opinion, i-text nyo lang sa aming live Facebook page. Nang sa ganoon mabasa natin. Oy, happy anniversary pala, wedding anniversary kay Ate Judy at kay Kuya Butch Go ng Palawan Poultry. Ngayong araw na ito ay kanilang wedding anniversary. Alam niyo mga ka-super radio, yung kapag hindi nalulutas ang mga krimen dito sa Puerto Princesa o sa Palawan, no? Pati na yung mga maliliit na mga pagnanakaw, may mga ganyan eh, mga hindi na resolve na mga cases dito, na mga pagnanakaw, no? Hanggang sa mga cold case na mga karumal-dumal na krimen, katulad sa pagpatay kay Johanna at kay attorney, no? Abay, magdudulot yan ng mga negatibo, no? Ng matinding negatibong epekto sa ating komunidad, no? Sa Super Rock. Ating komunidad na nagpapaunlad, no? Ng kultura, ng kawalan ng parusa, ng takot, ng pagkasira ng ating lipunan, no? Yung mga unsolved crime na yan, no? Yan ang magiging effect, negative effect, no? Sa ating komunidad, sa ating kultura, no? Na dahil walang parusa, hindi na naresolba ang krimen, no? Masisira ang ating image, no? Magkaroon ng culture of impunity. Mawawala ang tiwala ng mga mamamayan. Mabibigo o kapag nabigo, malutas yung mga kaso na yan, no? Lalo na yung may kinalaman sa pamamaril na yan, no? Yan ay isang karumal-dumal na krimen, marahas na pagpatay, no?
mawawala ng tiwala ang mamamayan sa kanilang safety sa ating lugar, no? Kasi magkakaroon ng lakas ng loob yung mga gumagawa ng krimen, no? Ganon yun. Bakbakan sa Super Run. Magdudulot ito ng tiwala ng publiko sa ating mga otoridad. Napakalaking challenge sa ating kapulisan kung paano nila marisolba. Sino ba ang pumatay kay Johanna at kay attorney? Mawawala ang tiwala ng publiko ng Puerto Princesa sa sistema ng hustisyang kriminal. Magkakaroon ng takot sa ating mga mamamayan na hindi na pala safe ang ating komunidad. Bakbakan. Take advantage ng mga kriminal. Bakbakan sa Super Run. Tinitake advantage ng mga kriminal. Kaya kung ako lang, much better tanggalin yung full face helmet na yan. Nagagamit yan sa krimen no? Nagkakaroon ng takot ang mga mamamayan kapag walang, nakapangalawa ng unresolved crime. Baka sana yung itong kay Johanna hindi mapupunta, no? Sa wala. Bakbakan sa Super Run. Nang sa ganon malaman natin sino ba talaga ang nasa likod. Ano ang dahilan? Bakit siya pinatay? Pero mo sa harapan pa ng malapit sa simbahan at araw pa, no? Kung nagagawa nga sa araw, paano pa pala sa gabi? Tapos may naka full face helmet pa. O 'di ba? Mas nakakatakot, nakaka-stress. Paano mo isipin na ligtas pa pala ang kapaligiran mo? Ligtas pa nga ba? O, 'di ba? Magkakaroon ng matinding emotional na galit, emotional na takot, no? Alam niyo yung pag ganyan, pag walang trust ang komunidad, ano mangyayari? Maapektuhan ang ekonomiya, no? Ng ating pamilya. Kasi matatakot na sila maghanap buhay sa gabi. Baka mamaya hindi na safe. Kasi marahas ang pagpatay. Araw na baril ba naman? Malapit pa sa simbahan, hindi man lang ginalang, no? Ano mangyayari? Mawawalan talaga ng tiwala ang ating mga mamamayan, no? Although mahirap talaga hanapin sino ang kriminal, paano marisolba sino ang nasa likod ng kriminal, ano ang dahilan, no? Pero sana wag mapupunta sa wala. Napaka-challenge nito, malaking challenge sa mga otoridad. Ang dating tahimik at peaceful na lugar, nababahiran ng karumal-dumal na krimen. Sana magkaroon ng hustisya itong si Johanna, no? Alam mo, marami tayong naririnig na itong si Johanna ay napakabait na babae, no?
responsable na babae. At nagtatrabaho ng maayos at mahusay. Pero hindi mo akalain, no? Hindi mo akalain nang papatayin lang, no, ng kung sino. Sino ba ang tunay na mastermind sa pagpatay sa empleyado ng kaap na ito? Sana madasal natin, no, na magkaroon ito ng hustisya, no, sa na sana ang biktima ay magkaroon ng hustisya sa kanyang kamatayan, no? Kawawa naman no? Biro mo may nagtatrabaho ka, sisimba ka lang, babarilin ka. Sana hindi lang hanggang establish, no? Sana hindi lang hanggang pangalap ng ebidensya. Sana makita na ang ebidensya at malaman na sino ang pumatay, no? Sino ang nasa likod ng pagpatay at ano ang dahilan na siya ay pinatay, no? Yung 4 na basyo ng bala mula sa kaliber 45 ng baril, na-recover yun. Ma-identify sana sinong may-ari ng baril. Hanggang ngayon, di pa rin natukoy kung sino ang may-ari ng baril na yon, no? Oy, mga ka-Super Radio, itumpak ang inyong orasan. 10:50 na po, mga ka-Super Radio. Bakbakan sa Super Radio. Pag ano, no, pag napatunayan siya, murder talaga yon sa Pilipinas, mga ka-Super Radio, kapag ka napatunayan ka na nakakumit ng murder, no? Krimen na murder, no? Ayon sa Artikulo 248 ng Revised Penal Code, karaniwan dyan, reclusion perpetua, no? Pag sinabing reclusion perpetua, no, ay panghabang buhay na pagkabilanggo. Karapatan mo. At may tagal na 20 taon at 1 araw hanggang 40 taon, no? Karapatan mo. Alamin mo mula sa bakbakan. Paano pa kaya yung mastermind? Ganon din kaya yung sintensya? Kasi si mastermind ka, hindi ko maintindihan. Bakit kailangang pumatay, no? Parang manok lang ang pagbaril Barila, parang akala mo silang nanganak, silang lumuwal ko pumatay, no? Nakakainis, tingnan yung video na makita mo pag binaril, akala mo parang manok lang yung binaril, no? Tapos, sana hindi mapunta sa wala yung naturang kaso na ito. Yung kay attorney nga, attorney Abrina nga no? Hanggang ngayon wala pa ring resolba. Hanggang ngayon hindi pa rin alam ano ba talaga, sino ba talaga ang pumatay, sino ang nasa likod ng pumatay. Baka mamaya ito kay Johanna, ganun din ang mangyayari, no? Aba mo, pag nahuli yung kriminal na yan, abay habang buhay din siyang mabilanggo. Bagamat walang bitay, walang death penalty, no, dito sa Pilipinas, dito sa ating bansa, no, yung batas natin nagtatakda ng kamatayan para sa mga heinous crimes tulad ng murder, no?
na may qualified circumstances, no? Katulad ng treachery, premeditation, no? O cruelty, no? Alam mo yung pag napatunayan ka yung murder na yan, wala yang piyansa. Kasi capital offense yan. Hindi ka maaring magpiyansa, no? Kapag ikaw ay akusado, kung malakas ang ebidensya, no? Tandaan ninyo, magkaiba yung murder sa homicide, ha? Pag sinabing murder, ibig sabihin yan, may planong pagpatay, premeditation, o treachery, o iba pang qualifying circumstances. O yung kay Johanna na yun, sigurado ko, murder yun. Diba? Karapatan mo, alamin mo. Pag sinabing homicide naman, yung nakapatay ng walang intensyon, no? Hindi niya ginustong pumatay pero napatay niya, no? Yan homicide yan. Walang treachery yan. Walang qualifying circumstances yan. Yung mga yan, yung parusa diyan, reclusion temporal. Ibig sabihin 12 years, no? And 1 day hanggang 20 years, no? Pero alam niyo yung mga sentensya na yan, pwedeng magbago. Depende yan sa mga aggravating o mga mitigating circumstances. Makaalam yan ng mga abogado. Hindi tayo abogado, no? Kaya yung kay Johanna, ang pangyayari kay Johanna at kay attorney, kung mahuli yon, sigurado ko murder yon, no? Kaya sana, no, magkaroon ng tinatawag na hustisya itong binaril na si Ma'am Johanna at si attorney. Happy anniversary pala kay Ate Judy Go at kay Kuya Butch Go, no? Wedding anniversary nila. Okay. Kaya galing sa management and staff ng GMA at syempre galing sa ating kaibuturang puso, no? Kay Ate Judy. Sa mga kaibigan kakilala ni Ate Judy Go ng Palawan Poultry. Wedding anniversary po nila ni Kuya Butch. Okay? Ay, mga ka-Super Radio, itumpak ang inyong orasan. 10:56 na po ng umaga. Tuloy-tuloy tayo mga ka-Super Radio sa ating mga balita ngayong araw na ito. Mga ka-Super Radio, kay Irene Roma, magandang umaga. Uy, magandang umaga pala dyan sa Rojas, Palawan, ha? Lalo-lalo na kay Mayor Pedi Sabando, kahapon nandoon tayo eh. Maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap, no? Sa atin kahapon, no, kay Mayor Pedi Sabando. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita mula sa bakbakan, mga ka-Super Radio. Tulong sa edukasyon ng mga anak ng solo parents, inilaan ng gobyerno. Bakbak balita. Punong lungsod, inaatasan na ang kapulisan na gawin ang lahat para marisulba ang kaso ng pagpatay sa mataas na empleyado ng Kaap sa Palawan. Bakbak balita. Mga kakulangan sa ginagawang paliparan sa Busuanga at pagiging operational ng Taytay Airport sa norte ng Palawan tinatalakay ng ilang opisyal ng DOTR at ni Representative Salbame.
Paghimok sa Tourism Promotion Board na isama ang Puerto Princesa sa regional at international promotional campaigns nito, isinusulong ni City Councilor Matthew Mendoza. City PNP bumuo ng Special Task Group para tutukan ang investigasyon sa pamamaril sa empleyado ng KAAP. Ambasador ng India bumisita sa lungsod na Puerto Princesa. City government ng Puerto Princesa nagpaabot ng tulong pinansyal sa mga biktima ng naganap na sunog sa barangay Bagong Silang. Konseho ng Puerto Princesa nagpahayag ng suporta sa peaceful rules-based at non-forceful action ng Philippine Coast Guard sa pagdepensa sa maritime right ng bansa sa West Philippine Sea. Tatlong sako ng tuyong shark fins na sabat sa port ng Taytay. PCSDS nagsagawa ng Olive Ridley Sea Turtle Hatchling Release. Governor Amy Alvarez lumagda ng kasunduan sa Department of Education para sa karagdagang mga silid-aralan sa Palawan. Patay ang isang babae matapos barilin ng hindi nakikilalang suspek sa likod ng San Pedro Parish Church sa Purok Sandiwa, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City, pasado alas 5 ng hapon noong February 18, 2026. Batay sa kuha ng CCTV, naglalakad ang biktima patungo sa simbahan nang biglang sumulpot ang suspek mula sa kanyang likuran, bumunot ng baril at pinaputukan siya. 4 na tama ng bala ang tinamo ng biktima. Agad siyang isinugod sa pagamutan ngunit kalaunan binawian din ito ng buhay. Patuloy ang isinasagawang investigasyon at follow-up operation ng mga otoridad para sa pagkakakilanlan at agarang pag-aresto sa suspek at matukoy ang motibo sa krimen. Hinihikayat din ang sinumang may impormasyon kaugnay sa insidente na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Samantala, isang 12 taong gulang na bata ang nasalabay habang naliligo sa Starfish Island, Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa City. Diyan din ako nasalabay noon eh. Oo, 1 taon din akong nagsakripisyo. Yon. Ayon sa 2nd Special Operation Unit, Maritime Group Palawan, bandang alas 10:10 ng umaga nang madikit umano ang braso ng bata sa galamay ng isang jellyfish o salabay. Kaya't agad na humingi ng tulong ang magulang ng bata sa mga otoridad. Agad namang rumisponde ang 2nd Special Operation Unit Maritime Group at nakipag-ugnayan sa City Health Office o Hero Team kasama ang mga tourism personnel upang mabigyan ng paunang lunas ang minor de edad. Sa ngayon, maayos na ang kalagayan ng bata at patuloy na minomonitor upang matiyak na walang magiging masamang reaksyon. Patuloy naman na pinaalalahanan ang mga turista na mag-ingat at sumunod sa mga safety advisories habang naliligo o namamasyal sa mga beach destination ng lungsod. Lumagda naman si Governor Amy Roa Alvarez sa isang Memorandum of Agreement kasama ang Department of Education at mga local government unit bilang suporta sa pambansang inisyatibo ng pamahalaan para sa mas mabilis na pagpapatayo at pagdaragdag ng mga silid-aralan sa buong bansa. Ang nasabing kasunduan ay bahagi ng programang isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
na naglalayong tugunan ng patuloy na kakulangan ng learning spaces sa mga pampublikong paaralan. Sa unang batch ng programa, target ang pagtatayo ng humigit kumulang 4,000 na bagong silid-aralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ilalim ng kasunduan ng ang DepEd ang magtatakda ng mga technical na pamantayan, magbibigay ng classroom designs at maglalaan ng pondo para sa pagpapatupad ng proyekto. Samantala, ang local government unit naman ang mangunguna sa procurement at aktwal na konstruksyon upang mapabilis ang implementasyon at mabawasan ang mga pagkaantala sa pagpapatayo ng mga pasilidad. Tiniyak din ng gobernador na ang pamahalang panlalawigan ay makipagtulungan sa DepEd upang matiyak na ang proyektong itatayo sa Palawan ay maisa sa katuparan ng may kahusayan, mabilis, may tamang dokumentasyon at pagsunod sa itinakdang technical standards. Inaasahang makakatulong ang programang ito upang mapabuti ang learning environment para sa mga mag-aaral, guro, buong school community, partikular sa mga geographically isolated at far-flung areas sa lalawigan. Sa iba pa nating mga balita, matagumpay ang Council for Sustainable Development staff ang 22 hatchling ng olive ridley sea turtles, isa sa 5 uri ng mga pawikan na matatagpuan sa Palawan. Ang hatchling release ay sinagawa sa bayan ng Rizal. Ang mga nasabing hatchlings ay natagpuan ni Ginoong Morsa Jibel Kalud habang naglalakad siya sa dalampasigan. Nang makita ang mga ito, maingat niyang kinolekta ang mga ito at ibinigay sa Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council. Para sa wastong dokumentasyon, agad na nakipag-ugnayan sa PCSDS ang Municipal Environment and Natural Resources Office, Rizal, para sa pag-release ng hatchling sa kanilang natural na tahanan. Ang aktibidad ay naging posible sa tulong ng Rizal PCSD staff, FAR-MC at mga estudyanteng OJT mula sa Jose P. Rizal National High School. Layunin ng inisyatibong ito na mapanatili ang biodiversity at hikayatin ang pakikilahok ng komunidad sa pangangalaga ng ating kalikasan. Nasabat ng Palawan Council for Sustainable Development Staff District Management Division North, katuwang ang Philippine Coast Guard at Municipal Agriculture Office ng Taytay ang 3 sako ng kargamento ng pinatuyong shark fins sa pantala ng Barangay Poblasyon Taytay. Bandang alas 5 ng hapon ng February 17, nakatanggap ng ulat ang PCSDS hinggil sa umunay wildlife shipment. Sa isinagawang inspeksyon, natagpuan ang 2 bahagyang bukas na sako at isa pang sako na ibinaba mula sa bangkang mula umano sa Cuyo, Palawan at pansamantalang dumaong sa Taytay. Ang 3 sako ay naglalaman ng hinihinalang tuyong shark fins. Nabigong makapagkita ng anumang kaukulang dokumento o permit ang mga sangkot sa pagdadala ng mga ito, kaya agad na kinumpiska ang kargamento. Sa inventaryo, umabot sa kabuuang 887 peraso ng tuyong shark fins ang natuklasan sa loob ng 3 sako. Sa tulong ng isang marine wildlife specialist ng Large Marine Vertebrate Research Institute, Philippines. Nakumpirma ang kabilang ang mga ito sa mga uri ng pating na nakalista bilang endangered species sa ilalim ng PCSD Resolution Number 23-967 at Appendix 2 ng Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Bilang endangered species, tanging para sa lehitimong pananaliksik at regulated farming lamang maaring payagan ang pag-aalaga,
paggamit nito at hindi para sa koleksyon at direktang commercial na layunin. Kabilang ang pagkuha at pangangalakal ng mga byproducts gaya ng shark fins. Dahil dito malinaw na hindi pinahintulutan ang naturang kargamento sa ilalim ng Republic Act No. 9147 at mga kaugnay na regulasyon. Ang bangkang gagamitin sana sa pagbabiyahe kasalukuyang nasa kustodya ng MAUT ng Taytay. Ang mga nakumpiskang shark fins ay nasa pangangalaga ngayon ng PCSDS DMD North at nakatakdang i-turnover sa evidence custodian para sa wastong disposisyon. Pinapaalalahanan ng PCSDS ang publiko na ang pagkuha, pagdadala, pag-iimbak at pakikipagkalakalan ng mga threatened at endangered species ng anumang bahagi ng ito ay mahigpit na pinagbawalan. Bakbak Balita. Bumisita nitong February 18 si Ambassador Harsh Kumar Hain ng India sa Pilipinas kay Lucilo R. Byron sa Puerto Princesa bilang bahagi ng kanyang familiarization tour sa lungsod. Ilan sa mga napag-usapan ang pagpapalakas ng tourism promotion, paglikha ng mga posibleng scholarship at academic linkages. Kabilang din ang paghihikayat sa ng pamunuan sa lokal na negosyo at pagbahagi ng makabagong technology upang higit na mapahusay ang mga serbisyo sa pamahalang lungsod. Samantala, ang pagbisitang ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas matibay na ugnayan at pangmatagalang kooperasyon sa pagitan ng India at Puerto Princesa. Bakbak Balita. Bumuo ng Special Investigation Task Group para tutukan ang investigasyon ng nangyaring pamamaril sa isang babae sa barangay San Pedro. Ayon kay Police Captain Brian Rayoso, tagapagsalita ng CTPNP, nakikipag-ugnayan na din ang sa manager nito at mga katrabaho upang makakuha ng mga impormasyon at iba't ibang anggulo ng motibo sa krimen. Isa rin sa tinitingnan na anggulo ay ang maaaring may kaugnayan ang insidente sa trabaho ng biktima. Kaya nagsasagawa na sila ng investigasyon sa background ng biktima pero wala pa ring matibay na ebidensya upang mapatunayan ito. Nananawagan naman sa publiko na makipagtulungan sa kanila, partikular sa mga naroon sa lugar nang mangyari ang insidente at mga maaring makakuha ng litrato ng mga suspek o may nakakita sa mga suspek, ipagbigay alam sa mga otoridad. Isinusulong ni City Councilor Matthew Mendoza, chairman ng Committee on Tourism sa Sangguniang Panlunsod na Puerto Princesa, na himukin ang Tourism Promotion Board na isama ang lungsod ng Puerto Princesa sa regional of international promotional campaigns nito, lalo't higit sa European market. Partikular na tinukoy ni Konsehal Mendoza ang bansang Germany bilang isang high-value source market sa panahon ng low tourism season sa Pilipinas. Naniniwala si Mendoza na patuloy na promotion ng Puerto Princesa sa international travel fairs, digital marketing campaigns, airline partnership at destination branding initiatives na makatuon sa European market. Mas maglalagay sa lungsod bilang premier gateway para sa sustainable tourism ng bansa. Ayon kay Mendoza, ang pagtaas ng bilang ng mga dumarating na European tourists sa lungsod, partikular ang Germany, ay makapag-generate ng mas mataas na tourism receipts
magpapatatag ng local investment, magpapalakas ng small and medium tourism enterprises at magpapalawak ng employment opportunities para sa mga residente ng syudad. Idinagdag pa ni Mendoza na ang pag-promote ng Puerto Princesa sa European market ay suporta sa long-term tourism resilience, sustainable visitors growth at balancing regional development kaakibat ng national at local na adhikain. Inatasan ng alkalde ang mga kapulisan ng lungsod gawin ang lahat upang marisolba ang kaso ng pagpatay sa empleyado ng Kaap. Ayon kay Ginoong Richard Ligad, hepe ng Public Order and Safety Office o POSO, gusto nila ay sana mahuli agad ang suspek dahil hanggang sa ngayon hindi pa rin naresolba ang pagpaslang kay Attorney Abrina, subalit muli na namang nasundan. Hindi umano niya masabi kung ano ang motibo sa krimen, pero base sa investigasyon ay may case build-up o may tinitingnan ng PNP, kaya't kampante siya na may mananagot sa naturang krimen. Sa ilalim ng Expanded Solo Parents Welfare Act, mas pinatatag ng pamahalaan ng suporta para sa mga solo parents, lalo na sa edukasyon ng kanilang mga anak. Ayon kay Social Welfare Officer Jocelyn Vince Cruz ng DSWD, Protective Services Bureau, binibigyang prioridad ang mga solo parent at kanilang mga anak sa mga scholarship at educational assistance program na sa pakikipagtulungan ng Department of Education, Technical Education, Skills Development Authority at Commission on Higher Education. Layunin nito na mabawasan ang pinansyal na pasanin ng magulang na mag-isang nagtataguyod ng kanilang pamilya at matiyak na may sapat na suporta para maitaguyod ang edukasyon at kinabukasan ng kanilang anak. At yan po ang ating balita mula sa Bakbakan. Bakbak Balita. Ay mga ka-Super Radio, tuloy-tuloy tayo sa ating mga dagdag kaalaman mula sa Bakbakan. Mga kaalaman mula sa Bakbakan. Ay mga ka-Super Radio, madalas nating mabasa sa mga lumang aklat, marinig sa eskwelahan o kahit sa mga trivia show na ang inventor ng fluorescent ay isang Pilipino, si Agapito Flores. Maraming Pinoy pa nga ang ipinagmalaki ito bilang patunay ng talino at galing ng lahing Kayumanggi. Yun nga lang, hindi ito totoo. Ayon sa mga record, hindi si Agapito Flores ang inventor ng fluorescent lamp. Sa katunayan, bago pa man siya pinanganak, mayroon na mga imbensyon at eksperimento ukol sa fluorescent lighting. Noong 1896, natuklasan ng mga scientist sina Peter Hendrik van Muskenbroek at Henrik Geisler ang konsepto ng gas discharge tube. Sa kalaunan, pinagyaman pa ni Edmund Gerner noong 1926 ang totoong inventor ng modernong fluorescent lamp. So saan nga ba nanggaling na si Agapito Flores? Lumabas umano ito noong dekada 40 at 50 nang isang ulat ang nagkamali sa pagbibigay ng kredito sa kanya.
Ayon sa kwento, si Flores ay isang manggagawang elektrisista na nakaisip gumawa ng uri ng ilaw na gumagamit ng fluorescence. Ngunit walang matibay na ebidensya o walang patent na nagpapatunay dito. Ang pangalan pa niyang Flores ay malamang nakadagdag sa kalituhan dahil kahawig ito ng salitang fluorescent. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nitong wala siyang ambag sa lokal na agham at technology. Sa ilang record, siya raw ay isa sa mga unang Pilipinong nagtangkang gumawa ng sariling uri ng gas lamp. At kung totoo man iyon, karapat-dapat pa rin siyang hangaan bilang simbolo ng likas ng pagkamalikhain ng mga Pilipino. Minsan, mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa alamat. Hindi natin kailangan baguhin ang kasaysayan para patunayan ang ating galing, sapagkat tunay na marami ng Pilipino ang nagbigay liwanag sa mundo sa iba't ibang paraan. Mga ka-Super Radio, wala na po tayong oras. Maraming salamat. Muli itong inyong nakasama si Super Lily May Uy. Antabayanan ang susunod na programang Balitang Halian Nationwide.